Alam mo ba? Sa paglipas ng mahabang panahon, nananatiling malalim ang debosyon ng mga Katoliko sa pagdiriwang ng Feast of Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary tuwing December 8. Nabuo ang pagdiriwang na ito mula sa paniniwalang ang mahal na Birheng Maria ay nalikha ng walang bahid ng kasalanan. Isang katangiang ibinigay sa kanya ng Diyos para sa kanyang natatanging misyon para maging ina ng Panginoong Hesus. Nagsimula ang pagkilala sa doktrina ng Immaculate Conception noong unang panahon ng simbahan batay sa mga pananaliksik ng mga theologist at mga santo na nagsusuri sa kanilang pananalig tungkol kay Maria. Bagamat matagal itong pinagdebatehan, lalong lumalim ang pag-unawa ng mga mananampalataya habang dumaragsa ang mga debosyon ng pag-aaral ukol sa kanyang kabanalan. Pinatunayan ng kasaysayan na ang simbahang Katoliko ay matagal nang nag-aaral at nagsusuri sa konseptong ito hanggang sa opisyal itong idiniklara ni Pope Pius IX noong 1854 sa pamamagitan ng dogma na Ineffabilis Dios. Doon nilinaw na si Maria ay pinagkalooban ng Diyos ng natatanging biyayang nagpanatili sa kanya sa kadalisayan mula sa kanyang pagkakalikha. Maliwanag na ibang Immaculate Conception sa pagbubuntis ni Maria kay Jesus. Ang dogma ay tumutukoy sa pagkabuo ni Maria sa sinapupunan ni Santa Ana na siya ay full of grace na mula sa unang sandali ng kanyang buhay. Itinuturing din si Maria bilang second Eve dahil sa kanyang pagtalima at pagsunod sa kalooban ng Diyos na kabaliktaran ng pagsuway ni Eva sa lumang tipan. Dahil kay Maria, naniniwala ang mga mananampalataya na nagsimula ang daan ng kaligtasan ng sangkatauhan. Dahil sa kahalagang ito, itinakda ng simbahan ng 8 ng Disyembre isang holiday of obligation. Nangangahulugan ito na inaanyayahan ang mga Katoliko na dumalo sa banal na misa upang ipakita ang kanilang debosyon at pasasalamat sa Birheng Maria. Immaculada Concepcion, pray for us. Ngayon, alam mo na!